Ano ang mangyayari sa kaluluwa kapag namatay ang tao? Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ay kung ano ang mangyayari sa kaluluwa, sa espiritu at sa katawan ng tao kapag siya ay namatay na. Alam mo mga ka-unbox, napakaraming tanong na konektado sa isang paraan o iba pa sa pag-uusisa ng mga tao tungkol sa kamatayan at kung ano ang nangyayari kapag ang tao ay namatay na. Kaya ang mga kasagutan na dapat nating malaman ukol sa mga tanong ukol sa kamatayan ng isang tao at ano-ano ang mga sangkap sa kabuuan ng isang tao at kung saan napupunta kapag pumanaw na. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito. Pero bagong lahat, nais ko munang batiin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel, The Truth. Pakisuportahan na lang po ang aking channel. Please subscribe. Maraming salamat po. Tulad po sa mga paunang mga tanong ukol sa kamatayan ng tao at kung ano mangyayari sa kanyang kaluluwa, ay dapat po muna nating alamin kung ano ang kabuuan ng isang tao o kung ano ang sangkap ng isang tao. Kung Biblia po ang ating tatanungin, alam nyo mga ka-unbox, sa totoo lang, may tatlong bagay na nangyayari sa yumaong tao ayon sa Biblia. At ang isang taong nilalang ay binubuo ng tatlong bahagi. Mabuti po basahin natin ang unang Thessalonians 5:23 ng New King James Version. Ngayon nawa lubusang pabanalin kayo ng Diyos ng kapayapaan at ang iyong buong espiritu, kaluluwa at katawan ay pangangalagaan ng walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang isang tao ay ganap na binubuo ng sumusunod na tatlong bahagi ng kababasa lang natin mula sa banal na Biblia: ang espiritu, ang kaluluwa at ang katawan. Kaya ano ang nangyayari sa bawat isa sa tatlong bahaging ito ng isang tao? Basahin po natin ang aklat ng Ecclesiastes 12:7 ng Amplified Bible. Pagkatapos ang alabok na kung saan ginawa ng Diyos ang katawan ng tao ay babalik sa lupa gaya ng dati, at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Kaya dito mga ka-unbox, itinuturo sa atin ng Biblia kung ano ang nangyayari sa dalawa sa tatlong bahagi. Gaya ng nabanggit dito, ang katawan ay bumabalik sa alabok kung saan ginawa ng Diyos ang katawan ng tao, at ang espiritu ay bumabalik sa Diyos. Ano po ba ang ibig sabihin ng espiritu na bumabalik sa Diyos? Basahin po natin ang aklat ng Genesis 2:7 ng New International Version. At nilalang ng Panginoon Diyos ang isang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging isang nilalang na may buhay. Sa makatuwid, ang espiritu na bumabalik sa Diyos ay siya ang hininga ng buhay. Kaya ang dalawang bahagi ng sangkap ng tao tulad ng katawan ay gawa sa alabok, kaya babalik sa alabok. At ang espiritu o ang hininga ng buhay ay bumabalik sa Diyos na siyang nagbigay ng buhay sa tao. Ano ang sinasabi ng Diyos na mangyayari sa ikatlong bahagi na siyang kaluluwa? At ito ang bahaging madalas nalilito ang mga tao o kadalasang nagkakamali sila. Ano ang nangyayari sa kaluluwa at ito ba ay nabubuhay? Iyan ang sinasabi ng karamihan at iyan ang tinuturo ng maraming tao at mga reliyon na ito raw ay nabubuhay at napupunta sa isang lugar na tinatawag nilang purgatorio, na isang uri ng lugar para sa karagdagang paglilinis sa mga kasalanang nagawa sa lupa nung sila ay nabubuhay pa. Ngunit iba ang sinasabi ng banal na kasulatan at hayaan po nating magpaliwanag ang mismong Biblia. Mabubuhay ba ang kaluluwa at maaring maging isang makamulto na nilalang na tinatakot ang mga tao sa kalagitnaan ng gabi? Kaya't mga ka-unbox, pumunta tayo sa Biblia para sa pagtuturo at katotohanan ng banal na kasulatan tungkol dito.
Usahin po natin ang aklat ng Ezekiel 18:4 ng New King James Version. Narito, ang lahat ng kaluluwa ay akin. Ang kaluluwa ng Ama at ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Ang makatuwid po, ang kaluluwa ng isang tao ay namamatay din. Ayon sa Biblia, dahil maliwanag ang sinasabi na ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. Yamang sinasabi ng Biblia na ang kaluluwang nagkasala ay namamatay. Itinuturo din ba sa atin ng Biblia kung ano ang susunod na mangyayari? Ano ang turo ng Diyos tungkol sa kaluluwang namamatay? Basahin po natin ang aklat ng Awit 119 verse 25 ng New King James Version. Ang aking kaluluwa ay dumidikit sa alabok. Buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Ang mga kaluluwa, mga kaanbak, pagkatapos ng kamatayan, sila ay namamatay din. At ito ba ay nagiging multo at nakakatakot sa mga tao sa kalagitnaan ng gabi tulad ng karaniwang paniniwala? Hindi po, dahil napakalinaw ng Biblia, ang kaluluwa pagkatapos ng kamatayan ay kumakapit sa alabok. Ang katawan ay bumabalik sa alabok kung saan ito nanggaling. Ang kaluluwa ay kumakapit sa alikabok. Ang isa pa pong mahalagang karagdagang katanungan tungkol dito gaya ng kaninong kaluluwa ang namamatay at kumakapit sa alabok. Base po sa nabasa natin kung saan sinasabi ng Biblia, ang kaluluwa ang nagkakasala at iyon ang kaluluwa na mamamatay. Maari pong may tanong ng iba kung may kaluluwang hindi nagkasala at hindi namamatay. Basahin po natin ang aklat ng Romans 5:12 ng English Revised Version. Ang kasalanan ay dumating sa mundo dahil sa ginawa ng isang tao. At kasama ng kasalanan ang kamatayan. Kaya ito ang dahilan kung bakit lahat ng tao ay dapat mamatay dahil lahat ng tao ay nagkasala. Mga kaanbaks, lahat ng tao ay nagkasala. Kaya't ang lahat ng kaluluwa ay mamamatay at kakapit sa alabok ayon sa paliwanag ng banal na kasulatan. Kaya narinig natin kung paano inilarawan ng Biblia kung ano ang mangyayari sa mga namamatay. Para madali po nating maunawaan ay balikan po natin ang mga nabasa natin sa Biblia. Una, ang katawan ay bumabalik sa alabok kung saan ito nanggaling. Pangalawa, ang espiritu o ang hininga ng buhay ay bumabalik sa Diyos. At ang ikatlo, ang kaluluwa ay nagkasala at ang lahat ng kaluluwa ay mamamatay. Matapos po natin malaman kung saan pumupunta ang tatlong sangkap ng tao pagkamatay niya. Ano ang naghihintay sa tao pagkamatay niya? Hayaan po natin magpaliwanag ang Biblia ukol sa pagkamatay ng tao. Ayon sa Biblia, pagkatapos ng pagkamatay ng tao ay maghihintay na siya ng paghukom. Dahil sa araw na yaon ay bubuhayin tayong lahat muli. Basahin po natin ang aklat ng unang Tesalonica 4:16 hanggang 17 ng New King James Version. Sapagkat ang Panginoong mismo ay bababa mula sa langit na may isang sigaw na may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga patay kay Kristo ay unang mabubuhay. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay at natitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, at sa gayon ay palagi tayong makakasama ng Panginoon. Sa makatuwid ay bubuhayin tayong muli, ngunit ang unang bubuhayin ay yaong nangamatay kay Kristo na sumusunod at sumasampalataya sa Kanya, at yaong mga sumusunod sa mga salita ng Diyos. At saan naman tayo pupunta pagkatapos mabuhay maguli sa araw ng paghuhukom? Basahin po natin ang aklat ng Mateo 25:31 at hanggang 34 ng New King James Version. Datapot pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasabay niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayon, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Ang lahat ng mga bansa ay titupunin sa harap niya at ihiwalay niya sa isla sa isa't isa
gaya ng paghihiwalay ng pastor sa kanyang mga tupa sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapot sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayon, sasabihin ng hari na nangunganga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Sa makatuwid, yung mga nasa kanan ng ating Panginoong Jesucristo ay sila yaong magmamana ng kaharian ng langit na siyang inihanda buhat ng itatag ang sanlibutan. Sa madaling salita ay sila yaong maliligtas para sa buhay na walang hanggan. Ano naman ang mangyayari at saan pupunta yaong namatay na hindi kay Kristo at sila ay nasa kaliwang panig ng Panginoon na siyang bilang mga kambing? Basahin po natin ang aklat ng Mateo 25:41 ng New King James Version. Kung magkagayoy, sasabihin din niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, sa apoy na walang hanggang na hinanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Kaya mga kaanbak, sila ay magkakahiwalay ang mga tupa sa mga kambing. Walang gitnang lugar na tinatawag ng ilan na purgatoryo. Ito ay inilarawan bilang dalawa labang. Ano ang magiging lugar para sa mga tupa, sa mga nasa kanan? Ano ang paglalarawan ng Biblia sa buhay ng mga nasa kanan na dadalhin sa kaharian ng Panginoon? Basahin po natin ang aklat ng Revelation 21:1-4 ng New King James Version. Ngayon ay nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Wala na ring dagat. Pagkatapos ako, si Juan, ay nakita ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, mula sa Diyos, na inihanda tulad ng isang kasintaang babae na ginayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya ay mananahan sa kanila, at sila ay magiging kanyang bayan. Ang Diyos mismo ay sa kanila at magiging kanilang Diyos. At papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga bata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan o kalungkutan o pagtangis. Hindi na magkakaroon ng sakit sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Sa kabilang banda, mga kanbaks, paano naman inilarawan ng Biblia ang lugar para sa mga kambing sa kaliwa? Saan sila pupunta? Inilalarawan din ng Biblia ang kanilang hinaharap. Basahin po natin ang aklat ng Revelation 14:10-11 ng New King James Version. Siya rin ay iinom ng alak ng puot ng Diyos na ibinubuhos ng buong lakas sa saro ng kanyang galit. Siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok na kanilang pagdurusa ay nagpapailang lang magpakailanman, at sila'y walang kapahingaan araw o gabi na sumasamba sa halimaw at sa kanyang mga larawan at sinumang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Kaya mga ka-unbox, pilitin po nating mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga dakilang katotohanan mula sa Biblia. Iwasan po natin ang mga katang-isip o puro-puro na paniniwala, lalo na sa paniniwalang purgatoryo. Huwag po nating hayaang madaya ang ating mga sarili. Pagkus sikapin po nating marating ang mga katotohanan upang sa gayon makamit ang buhay na walang hanggan. Dalawa lang po ang pupuntahan ng tao pagkamatay niya, at ito ang buhay na walang hanggan sa bayang banal at sa kaparusahang walang hanggan sa dagat-dagatang apoy. Kaya napakahalaga para sa lahat na tayo ay mabuhay na maguli sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, kapag siya ay dumating upang tanggapin ang kanyang iglesia sa kaharian ng ating Ama sa itaas. Pilitin po nating makapasok sa katawan ni Kristo o iglesia ni Kristo na siya nitong ililigtas sa araw ng paghuhukom. Basahin po natin ang aklat ng Colossians 1:18 ng New International Version. At siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula at ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng bagay ay magkaroon siya ng pinakamataas na kapangyarihan.
Malinaw na si Kristo ang ulo at ang katawan ay ang iglesia. At ito ang kanyang ililigtas na mababasa natin sa aklat ng Ephesians 5:23 ng New International Version. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawa ng babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia ang kanyang katawan kung saan siya ang tagapagligtas. Sa makatuwid, ang iglesia ay siyang katawan ni Kristo, ay siya ang pangulo at tagapagligtas nito. Kaya kung nanaisin ng tao na mapabilang sa mga tupa na nasa kanan ng ating Panginoong Jesucristo, ay pilitin niyang masumpungan at makapasok sa katawan ni Kristo o iglesia ni Kristo upang makamit ang buhay na walang hanggan. Subalit ang mga nasa labas ng katawan o iglesia ni Kristo ay mapapibilang sa mga kambing na nasa kaliwa ni Kristo na siyang paparusahan ng walang hanggan sa dagat-dagatang apoy. Sana po lubos po niyong naunawaan kung ano po ang mangyayari sa mga sangkat ng tao kapag siya ay namatay at kung ano ang mangyayari sa muling pagkabuhay. Kung may mga katanungan po kayo, pag-i-comment na lang po sa ating comment section. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat pong muli. Please subscribe.